Lakas na naman ng snow. Nako. Kaka-shovel lang natin ng snow kaninang mga 2 oras, ano? Shovel ulit tayo ngayon. March na, no? Marami nagsasabi sa akin eh, Inag, simula nung dumating ka sa Canada, abay, hindi na tumigil ang snow. Araw-araw na. Abay, ay sabi ko naman, ay ganun talaga. Pagka dumating na yung mahangin, malamig, syempre, babagsak ang snow. Yan. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang bihira. Tingin muna natin bago tayo magbukas ng pinto, kasi baka mamaya may biglang parating, wasak ang pintuan natin, makakadisgrasya pa tayo, makakaabala pa tayo. Ay, kunin na natin tong ating papawis muna tayo mga kainags, ano? Matinding papawis exercise. Anihin muna natin, angat muna natin tong ating wiper para mamaya hindi tayo mahirapan. Pagka bumabara kasi yung snow sa wiper, mahirap na yan, dito. Yan, kailangan mawala yan. Pag ginagamit kasi natin yung wiper, bumabara yung snow sa windshield natin. So kakatapos lang namin gumamit ng ring mga kainags, ano? Dito kami sa sparring. Dito kami nag-boxing. Grabe, nakakapagod. Sobrang nakakapagod talaga. Kung ano yung nakikita yung training kay Manny Pacquiao, mas grabe yung kay Manny Pacquiao. Basic pa lang yung sa amin, pero halos mamatay-matay na kami sa training. Grabe yung pagod mga kainags, ano? Ibang klase talaga yung training ng boxing. O nga pala, ano, baka may magtanong sa inyo kung bakit po ako nagbo-boxing. Kasi mas nagustuhan ko yung yung training ng boxing. Talagang yung pawis mo lumalabas talaga mga kainags, ano? Labas talaga. Ang bilis lumabas kasi non-stop yung training nyo sa loob ng 1 oras. Grabe. Sobra. Tsaka kasi minsan nagti-treadmill ako dati nung hindi pa ako nagbo-boxing. Nagti-treadmill ako eh. Kaya lang sabi ko parang parang nahirapan ako magpapawis pag treadmill lang or jogging. Pero sabi ko nung naranasan ko tong boxing, grabe yung pawis kasi lahat gumagana no. Gumagana talaga yung pawis mo. So hindi lang yung benefits mga kainis. So, siyempre natututo ka rin kung paano sumuntok, yung proper punching mo. Asan ba ako nagpark? Dito, anak ng tipaklong, nandun pa rin sa sasakyan ko. Grabe. Ito yung sinasabi ko pagka nagbablog na tayo no. Kaya nagagalit sa akin yung asawa ko eh. Minsan pagkasama ko si Mahal Arena minsan dinadaan-daanan ko na, hindi ko na napapansin, tapos tatawagan ko sabi ko, nasaan ka na? Sasabihin naman ni Mahal Arena, walang hiya kang kalbo ka, sabunutan kaya kita, nasa likuran mo lang ako, kanina mo pa ako dinadaan-daanan. Hindi mo ko pinapansin kasi syempre pag vlogger ka mga kainis, nakatuto ka sa camera yung mga sasabihin mo nandun ka nakakonsentrate at saka dun sa mga ipapakita mo no. Ang bihira. Ito pala yung truck natin, nandito na. Tanggalin nga po, baba nga pala muna natin yung ating mga wiper. Bihira saan pa ako pumunta, nasa harapan ko na hindi ko pa napansin. Ang bihira naman So anyway mga kainis, yan, ito tayo. Grabe. So yun, ibang klase yung training ng boxing mga kainis. Ayan, I suggest mag-boxing kayo kung talagang, especially pag gusto nyo magpapawis, especially sa mga may kabigatan ang katawan, may katabaan ng katawan. Naku, boxing ang the best mga kainags. Kickboxing okay din yan, pero mas gusto ko yung boxing. Gusto ko mag-concentrate kasi sa kamay. Yan, iba-iba talaga, sobrang pawis, healthy. Very healthy talagang yung pawis mo, sargo talaga, grabe. Yung bang minsan gusto mo lang magpahinga, pero pag talagang hindi mo na kaya, magpahinga ka. Pero kasi ako mga kainis, so talagang hindi ko ini-spoiled yung sarili ko. Kahit na hindi ko na siya kaya, magpapahinga lang ako ng mga 5 seconds, 10 seconds, balik uli. Or minsan hindi ako magpapahinga,
hihina lang yung mga punching, hihina lang yung mga movements ko, babagal para magpahinga, para makakuha ng energy. Pero ayoko kasing dayain yung sarili ko kasi syempre, di ba? Kaya nga tayo nagbaboxing, gusto natin yung makuha natin yung 100% ng skills. Syempre nagbabayad tayo mga kainags, ano, tsaka nagbaboxing na tayo, dapat talaga kunin mo yung 100%. Kailangan itanim mo sa kokote natin yung mga tinuturo sa atin ng mga coaches natin. Hindi lang naman kasi yan para sa exercise. Nandiyan na tayo, kunin na natin lahat ng mga benefits. Grabe. Ngayon, ang pakiramdam ko sobrang gaang. Ang gaang. Tapos sabi ko nga, di ba, naglo-low carb diet tayo, hindi tayo masyadong kumakain ng kanin, ng mga carbohydrates. Ang ganda ng pakiramdam ko talaga. Although pumayat ako, pero kasi ano yun, kaya tayo naglo-low carb dahil sa gout, mga kainis, sa uric acid, ano. Tsaka maraming salamat sa mga nag-suggest, nag-comment na try ko ang low carb. At naku, tama po kayo dahil napakagaang ng pakiramdam ko, iba. So ngayon nakakapag-stances na ako dito sa gym na hindi naapektuhan yung kaliwang paa ko, di ba? Kaya okay, sabi ko okay. Yun. Grabe, sarap talaga tong exercise natin na ito ngayon. So ngayon mga kainags, ano, pupunta nga pala ako sa Cabelas ngayon kasi tatanungin ko yung yung shotgun natin na barrel. Tatanungin natin kung pwedeng ibalik or kung anong pwedeng gawin doon. Kasi kasi gusto ko na rin i-dispatcha yung yung ating Charles Daly shotgun na nabili, yung palyado. Tsaka maraming salamat ka pala sa mga comment, pwede raw nating yung kalikutin, pwede raw nating palitan. May mga nagsuggest din na wag ko munang i-dispatcha, baka may magawan pa ng paraan. Kasi ang bala ko mga kainags, palitan ng mga parts sana, or magkonsulta sa mga gunsmith, yung mga marurunong, kung pwedeng palitan ng mga piyesang mga magagandang klase para hindi pumalya. Parang parang pwedeng yata sa Cabelas, pwede ka magbenta ng barel. Balik mo sa kanila yung binili mo, pero mas bibili nila sa mas murang halaga. Pero itong binili nating palyadong clone ng Benelli M4, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero magtatanong lang tayo, kung hindi nila bibilin, pwede tayo magtanong kung ano bang pwedeng piyesa ang ipalit natin doon, sa mga palyadong piyesa ng ating M4. Teka muna, pwede ba rito? May construction na naman, pwede, may daan, merong daan dito. Kaya construction, mahal ang bayad sa mga yan, nagtatrabaho pag winter, kumbaga sa warehouse, pag nagtrabaho ka sa freezer, meron kang extra money kasi malamig. Especially syempre construction worker, malaki talagang bayad dito sa Canada, pag dirty jobs, malaki talagang bayad. Ayan, March na mga kainags, March na, first week ng March. Ano bang araw ngayon? Ngayon ay March 3 2026, araw ng Tuesday, araw ng day off natin. Tapos kanina, syempre may mga kasama ka sa boxing. Sa una wala ka pang fresh pa yung amoy, kasi hindi pa pinagpapawisan, pero pagka na ongoing na yung training natin, yung training nyo pag nagbaboxing na, doon mo na mararamdaman at doon mo na mapapansin na nag-iiba na yung amoy ng paligid mo, pambihira. Kasi pag pinagpapawisan na, nandoon na lumalabas yung anghit, yung mga putok ng mga kasama mo. Minsan parang ayaw mo, gusto mo pang tumuloy sa sa session sparring. Kasi yan mga kainis, merong oras yan, halimbawa nag-i-sparring kayo or meron kayong ginagawang training, merong oras yun. Minsan pagka na sinuwerte-swerte ka at napatapat ka sa may putok na kapartner mo, may anghit, medyo yung halimbawa 2 minutes kayong mag-session, magti-training ng kapartner mo, yung 2 minutes na yun parang 1 oras sa sobrang tagal kasi hindi ka makahinga. Pinipilit mong wag huminga, bira. Sasabihin ng partner mo, parang pagod ka na. Ay, hindi ko lang masabi na hindi, pagod na ako sa amoy ng putok mo. Hindi, alam naman natin mga kainis, syempre pag dito sa mga western countries, karamihan dyan hindi naliligo talaga, especially pagka ibang lahi, mabuti na lang wala tayong nakakapartner na
Yung sibuyas ang amoy ano, pambihira. Buti naman wala. Ayun, syempre especially pag winter ngayon mga kainags, karamihan talaga sa, alam naman natin yan no? Wag na tayong maging pakunwari. Alam naman natin yan na kapag karamihan sa mga hindi Pilipino na ibang lahi, hindi naliligo mga kainags, especially ngayong winter. Kaya pagka pinawisan yung mga yan, di ba? Talaga namang kahit malayo ka, pag hindi naligo at hindi naglagay ng deodorant, talagang amoy mo talaga, dikit sa damit mo no? Ang bihira. Kaya ako pagka pupunta ako sa training natin dito sa boxing talagang kontodo deodorant ang nilalagay ko sa kilikili ko Kasi ako pagka hindi rin ako naglagay sa kilikili ko ng deodorant, putragis talaga namang talagang alisan sigurado yung mga yan. Syempre kaya nga inaalagaan natin sa deodorant mga kainags ang ating potok sa kilikili. Yan. Meron din naman akong potok sa kilikili. Hindi ko naman kinahihiya yan. Normal na yan, natural na yan. Kaya nga na-invento yung deodorant di ba? Kaya nga may deodorant para sa hygiene. Bihira. Ang hirap pa naman huminga pagka yung pagod ka na nga sa kakasuntok, pagod ka na sa mga footsteps mo, step iwas yuko salag tapos hindi ka pa humihinga. Dahil pag huminga ka, mas madali kang mapapagod Alak lang, tipaklong naman talaga ganun talaga. It is what it is. Minsan hindi ka naman pwedeng maglagay ng face mask pabira habang nagbo-boxing ka Ay, hira naman Hindi mo naman pwedeng sabihin na palit tayo na magpalit po tayo ng partner. Hindi pwede kasi ang nagpipili ng partner yung coach, yung trainer natin ganun lang talaga. Pagka natapos na change partner, pag sinabi ng change partner naman, ay doon ka lang makakahinga ng maluwag pag napalitan na yung partner mo. Kaya lang pag yung partner na pumalit may putok din, ay ang bihira, wala na. Wala, ganun talaga lakas ng hangin Nandito tayong muli sa Cabelas mga kainags Sana may magandang kasagutan. Figure it out natin kung ano yung magiging sagot ng mga staff ng Cabelas mga kainags Kasi marami akong gustong itanong. Unang tanong ko kung pwedeng ibalik yung baril na nabili natin na palyado, pero tingin ko mukhang hindi na. Kung hindi pwede, tatanong ko kung pwede ba nilang bilhin yon kahit sa murang halaga, mawala lang sa poder natin. Pangatlo, baka merong option na pwedeng palitan yung mga piyesa niya, yung magagandang klaseng piyesa para hindi na maging palyado. Katulad ng mga bolt, yung mga hammer, mga ganon. Yun ang tatanungin natin. Or kung ano pa yung maipapayo nila na pwede natin gawin doon sa ating palyadong nabiling shotgun clone ng Benelli M4 mga kainags. Yan. Mga kaya, pasok muna tayo rito. At muli magbabalik tayo sa Cabelas sa loob. Doon lang tayo sa doon sa uli sa may gun tayo pumunta. Ito mga kainis, gusto kong tingnan to. Tatanungin natin kung automatic yan 929. Pero yun ang gusto kong bilhin yung kulay brown. Yun yung 1301 Beretta. Ayan nasa 2,300 siya. So ito mga kainis Beretta 1301. Ito yung sunod kong target bibilin pag may pera na. Ayos mga kainags nagtanong tayo. Unang tanong ko, sabi ko posible ba na ibalik ko yung barel kasi hindi ako satisfied sa unang putok ko. Unang putok ng barel Ay doon nga po pala sa mga hindi nakakaalam at hindi nakapanood ng mga videos natin, yung mga pinagsasabi ko po ngayon. Bumili po kasi ako dito ng clone ng Benelli M4 shotgun, semi-automatic po Ang tatak po ay Charles Daly. Ginaya nila yung yung baril ng Benelli M4. So bumili ako noong nakaraang linggo at sinubukan ko sa gun range. Ang gamit natin ay slug na bala. So palyado, may mga kalabit tayo na hindi pumuputok yung bala. So tapos minsan hindi tumatalsik, na iipit yung, halimbawa naiputok mo na, dapat tatalsik yung basyo, di ba, yung shell. Minsan naiipit doon sa lock, doon sa bolt.
nung shotgun natin. So pero talagang ang ano ko doon, ang aking issue ay hindi pumuputok sablay, hindi siya reliable. So yun, kaya gusto ko siyang i-dispatch siya. Kaya nga nandito tayo ngayon sa Cabelas para magtanong doon sa mga binilhan natin, mga staff. So hindi raw pwedeng ibalik. Tapos pangalawang tanong ko, pwede ko ba siyang palitan ng mga parts, yung mga parts, yung mga bolt, mga gatilyo, mga ano, yung doon sa loob na gumagana para gumana yung baril, ano. Sabi nila, hindi namin alam yan kasi hindi rin kami nagbebenta ng mga parts ng baril. Hindi raw sila nagbebenta ng mga parts ng baril, sabi nila. So siguro dapat, sabi nila, ano, kung gusto mo i-search mo yan, i-googles mo na lang kung paano i-modified mo yung baril, parang gano'n, ano? Which is hindi nila ina-advise. So sabi ko, paano ba dapat kong gawin doon sa baril na nabili ko sa inyo? So sabi niya, ang tanong niya sa akin, bago mo ba ipinutok yung baril mo, nilinisan mo ba siya? Sabi ko hindi. Sabi niya, dapat linisan mo yon, lahat lilinisan mo yon, kasi yung baril, kasi sabi ko yung baril naman na nabili ko parang meron siyang ano, meron siyang langis. Sabi niya, hindi langis yon, ano yon, wax. Pag bago kasi yung baril na nabili natin dito, may wax daw yon, wax. So gagawin daw natin, bago daw natin gamitin yung baril, ay linisan daw muna natin, punasan natin ng oil, punasan natin lahat, yung barrel, yung mga gatilyo, hammer, yung mga bolt, lahat yun lilinisan daw natin. Yun ang sabi niya. Tapos lagyan ng oil, yun talagang nakadesign na oil para dun sa shotgun nga natin. So yun, sa mga nag-comment, may mga nag-comment ng ganun Tapos sabi ng mga nag-comment nga, ano daw yan, linisan mo muna. Tapos isa pang sinabi niya nung nakausap natin dito, i-break in mo raw at least 100 shots para daw makuha niya yung kanyang smoothness, makuha niya. Break in, parang sasakyan, bini-break in natin, 'di ba? Para 'di ba, makuha niya, ma-reach niya yung kanyang performance. Yun ang sabi niya. So ngayon, ang choice ko ay ganun na lang, susundin muna natin sila, yung mga expert sa baril, no? Ako mga kainis, hindi man ako expert sa baril, no? Nagsisimula pa lang tayo. Kumbaga, marami pa akong kakaining bigas. Yan. Sabi nga ni Fernando Po Jr. So yun, ang gagawin ko muna, i-keep ko muna siya. Susundin ko yung payo nung nakausap natin, at saka yung mga payo ng mga magagaling na sa baril na ating mga subscribers, viewers. I-keep ko muna siya, linisan ko muna siya, tapos babalik tayo sa gun range at papuputokin natin ng 100 rounds. Kasi hindi inabot ng 100 rounds yung baril na clone ng Charles Daly na nabili natin. Siguro nagamit ko lang siya ng mga wala pa yata 50 rounds, no, nung naiputok ko yung baril. So at least, tsaka maganda raw yung mga high velocity na FPS, yung feet per seconds yung gamitin nating bala doon sa Charles Daly clone ng Benelli M4. So yun, at least kahit papaano meron akong nalaman at natutunan ngayon, ano. Gagawin ko, lilinisan ko muna, break in, ganun daw. So tama yung mga sinabi ng mga nag-comment sa ating comment section. Thank you very much po. Kita nyo yung pinakita ko sa inyo kanina, yung 1301 na shotgun, mga kainags, ano. Yun ang susunod kong target. Pero matagal pa yon. Susunod lang, pero matagal pa yon. Hindi pa ngayon, hindi pa this year. Prospect pa lang bilhin. Kasi yun, napanood ko talaga sa review yung 1301 na Beretta na semi-automatic shotgun. Reliable talaga siya. Lahat ng mga vlogger na nag-review ng baril ng 1301 na shotgun na yun ay garantisado, sabi nila, it's one of the best semi-automatic shotgun in the world. On top, syempre Beretta, di ba? Magandang klase talaga, magandang brand yung Beretta. So yun ang parang kalaban ng Benelli M4. Kaya lang yung Benelli M4 na sinasabi ko ay sold out kasi maraming bumibili. Kasi yun yung ginagamit ng mga Marine Corps na sundalo Amerikano, Canada. Pero ang presyo nasa 3,000, mga kainags, Canadian dollars. Grabe naman, sobra naman. Hindi naman tayo yung naglalaban sa competition. Ano lang natin yan, hobby. Putok-putok lang tayo, yun lang naman. Kaya yung Beretta 1301, okay na sa akin yun. Nasa presyo niya ay 2,300. Wala pa yung tax doon, ano? Mga ganun, close to 2,300. Wala pang tax. Meron pa ako nakita kanina, Beretta 8,300, kulay itim naman. Mas mura siya, nasa 1,600 lang siya.
Tinanong ko nga, ano bang diferensya ng dalawa na yun? Sabi niya, good question ha. Good question. Pero mas gusto ko yung 1301, yung kulay brown na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi yun talagang na-review ko na. Magandang review kahit na mahal. Sabi ko nga, di bali ng mahal, basta satisfy ako sa performance. Yung hindi na ako magsisisi. Tapos may nag-comment din kung under ba siya ng warranty. Kasi nabanggit ko nga may warranty. Meron siyang warranty mga kainis pag nasira. Kaya lang hindi natin ibabalik dito kasi sila nagbebenta lang daw. So meron siyang warranty, tatawagan natin yung Charles Daly customer service. Doon tayo magko-complain or doon tayo magtatanong kung paano. So since kailangan muna natin i-break in, tingnan muna natin mga kainis kung anong mangyayari. So sa ngayon, ikikip ko muna siya. Tanong muna tayo dito kasi kailangan ko na bumili ng dummy shells para doon sa shotgun natin kasi kailangan yun para hindi masira yung pampokpok, yung hammer. Aba, maraming salamat po sa mga nagko-comment. Dami ko natututunan. Susundin ko muna to, tingin muna tayo, hindi pa naman tayo nakakaalis. Nandito pa rin naman tayo sa Cabelas. Tingnan natin yung tanong tayo ng yung ba to, labo kasi ng mata ko Tara. Ito yata yung dami dami, yung walang bala, yung kakalabitin mo lang yung baril para tumama rito yung gatilyo, hindi masira yung gatilyo yung firing pin mga kainags ito yata yun pero magtatanong pa rin tayo para sigurado. Ayos. Matitesting natin, wala ganun talaga mga kainags pagka nahilig ka talaga sa ganitong klaseng hobby magastos talaga, sobrang gastos pero naman satisfy ka naman mga kainags alam mo sa sarili mo na hindi ka nagsisisi, wala naman tayong regrets, wala tayong nararamdamang regrets kapag gumagastos tayo sa hobby natin kasi nga sabi ko sa inyo matagal na nating gusto talaga to, matagal na nating pangarap kaya okay lang. So mamaya pag uwi ko ng bahay kakalikutin ko na, lilinisan ko na kaagad yung ating palyadong baril baka ngayon palyado, sa susunod pag na-break in na natin, nalinisan na natin, nasunod ko na yung mga payo ninyo, baka hindi na siya palyado, suwabi na yan, hopefully, sana. Ayos, saya-saya ko ngayon kumbaga nagkaroon ako ng pag-asa mga kainags so ayun sa nakausap natin at ganun din sa mga comments ninyo, break in, linisan, kalikutin, dapat lang yung mga stretch yung springs. Maraming salamat po talaga. Thank you very much.